Breaking news! Grabe to, naging balang palasyo at kongreso sa pasabog ni VP Sara at Attorney Vic. Aba? Hindi nga. Ayun, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Update. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon ang mga Ayan, pahayag. syempre, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa video na ating mapapanood ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas at syempre, supportahan nyo, no? General's Opinion. Ayan. Tuloy natin. Ni Attorney Vic Rodriguez sa Pandesal Forum sa Quezon City kahapon, na kung saan nagbabala siya, nanawagan siya sa publiko na maging vigilant, lalo na ngayong midterm election. Kasi yung plano ng administrasyon na charter change, itutuloy nila. Aba! Aba! Hindi nga. Nako, ha? Yung balak nyong charter change, no? Kung sakasakali, no? Ito yung sinasabi na kapag nanalo yung mga senatorial nila, parang ganun, is maaaring matuloy ang charter change na yan. Hindi nga. Talagang hindi pa nila nakakalimutan yung Prime Minister, no? Diyos ko naman, parang dito sinasabi naman talaga na parang napakasakim naman natin sa kapangyarihan. Grabe. Parang wala na tayong awa sa taong bayan. Ganto na lang ba ang tingin sa taong bayan? Parang gagawin nilang mga robot? 'Di ba? Gagawin nilang parang tau-tauhan? No? Parang kasi pag sasabihin mong ituloy ang charter change, ano ba? Ano ba ang maitutulong niyan sa bansa natin? Meron ba? 'Di ba? Meron ba? Ang kasi lumalabas kasi diyan ng mga haka-haka diyan sa sa charter change na yan ay tungkol sa mga prime minister na yan. Diba? Yung tipong hindi na mapapalitan, ganito. Nakakatakot naman yung ganyan. Siyempre kami, diba? Parang mawawalan kami ng karapatang bumuto. Diba? Kahit sabihin nyo na maganda, meron kayong magandang adhikain sa charter change. Diba? Pero ang tanong kasi dyan dati, bakit nyo pinipilit sa mga tao yan? Gayong ayaw naman nila. Diba? So kung pinipilit mo ang isang isang panukala, talagang hindi mo isinusuko, pinipilit mo, kahit anong mangyari, kahit ayaw na ng taong bayan, ibig sabihin, meron niyang hidden agenda. Diba? Okay. So dito sa headlines ng Philippine Star, Chacha not dead, former Executive Secretary warns. Buhay na buhay pa ang charter change. Yan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya, Chacha is not yet dead, sabi niya. So, let's remain vigilant to defend the 1987 Constitution na babaguhin nila. Okay? So, ito yung kanyang statement. It will all depend heavily on the turnout or the outcome of the midterm election. As we all know, we have no debate that they have full control of the House of Representatives. They are just encountering not stiff but somehow a credible opposition or pushback from the members of the Senate, from our senators. But if they will be able to successfully fill the Senate with their own allies and people, I think there is a danger that they will ram
all these maneuvers to tinker with our Constitution. Ito. Parang ang pinaparating ni Attorney Vic dito. 'Di ba? Hindi nag-success yung Kongreso sa gusto nilang i-push eh. Yung charter change na yan. Tapos nagkakaroon nga ng mga bigay-bigayan din, 'di ba dati? 'Di ba? Nagkakaroon ng mga ganon. Hindi sila nag-success doon. Kinontra yon ng Senado. Yan, di ba? Eto dito sa gantong problema is nagiging kakampi natin kahit papaano ang Senado. Di ba? Ang Senado hindi mo basta-basta mauuto. Yun yung yun yung naging problema ng mga gustong magpatupad niyang tsa-tsa na yan. So ngayon, para mapatupad yan, parang ito pinaparating, parang kailangan magkaroon tayo ng control. Kasi itong Kongreso, wala na tayong problema dito eh. Tropa-tropa na tayo dito. Diba? Magkaka-berks na tayo rito, wala nang problema. Ang problema, hindi natin ka-berks ang Senado. So ano ang dapat natin gawin? Kailangan may manalo tayong mga senador sa 2025 para makapasok ang gusto nating mangyari. Naku naman, 'di ba? Nakakakaba naman yung ganyan. Ngayon sa akin, walang problema ang tsa-tsa kung yan talaga ay makakatulong sa Pilipino. Kung ang agenda ng tsa-tsa ay talagang para sa mamamayan talaga, sa ikabubuti. Pero kung sa ikasasama, yung magiging resulta niyan ay wag na. At saka ang tanong dyan, kung gusto nyo magkaroon man ng Prime Minister, bakit? Bakit kailangang magkaroon ng Prime Minister? Bakit kailangan magkaroon ng hindi napapalitan kung sino ang naglilingkod? Bakit? Bakit wala nang palitan? Okay lang sana, sige, hindi namin papalitan, hindi kami boboto na. Okay na, basta okay ang namumuno. Okay ang nagiging palakad, nagiging maginhawa ang taong bayan. Wala sanang problema doon kahit ako mismo pipirma sa tsa-tsa. Pero yung ganito yung nakikita natin, di ba? Para syempre, di ba? Nakukulangan pa tayo eh. Kulang pa. Di ba? Maraming nasasabing side comments, hindi magandang komento ang mga taong bayan sa nangyayari ngayon. Tapos sasabihin, kailangan wala ng palitan. Bakit kayo lang ang magdedeklara ng wala ng palitan? Ngayon, kung walang ganyan, di ba? Kasi nga, di ba, sinasabi ng Senado, ganun, Prime Minister, sinabi pa nga ni Senator Aimee, ano yung Prime Minister? Meron ka pa nalalaman. Di ba? Ayaw nga nila. Para namang kumpiyansa na kapag may naging Prime Minister, parang kumpiyansa na talagang magugustuhan ng mga tao yun. Kapag lahat ng mga Pilipino umalis dito sa Pilipinas, wala na kayong pondo. So, meron pang danger na hinaharap kung political situation sa ating bansa. Depende sa resulta ng midterm election. So, start of this year, grabe yung effort ng administrasyon. Pirma ayuda para baguhin ang konstitusyon. Mabuti na lang at maraming umalma. Different sectors. So, CBCP, ang Katoliko, umalma. Iglesia ni Cristo, umalma. Mga religious sector, umalma. Maisog, umalma. Lalo ng mga senador. Kasi, pag hindi lumaban ang mga senador, wala na. Magkakaroon na sana tayo ng plebisito next year, isasabay sa midterm election. Yan kasi ang problema sa kanila yung Senado eh. Parang kontrabida sa buhay nila yan. Kaya parang gusto nila mawala yan eh. Kung hindi man mawala yung mga senador, kailangan mga tropa natin ang nandiyadyaan. Para siguradong kahit anong isulong natin, oo lang ng oo yung mga yan. Tayo ba naman, mga katunay, papayag ba naman tayo na ganun-ganun nila lang? 'Di ba? Yan ang problema sa kanila. Updated na ngayon yung mga taong bayan eh.
'Diba? Advance na kami mag-isip ngayon, hindi katulad dati na pwede nyong mapaikot. 'Diba? Minsan hainan mo nga lang ng ayuda, tuwang-tuwa na, nasasabihin o kayo na iboboto namin. Pero ngayon, kahit na hainan mo ng ayuda, hainan mo ng regalo, hainan mo ng ganyan ng mga kababayan natin, nandoon yung tatanggapin. Pero ang tanong, kapag ba sila sumulat sa balota, 'di ba? Sigurado bang kayo yung ilalagay? Ganun yun eh. Kaya tuloy tayo napapag-isip eh. Ako nga minsan, sinasabi ko, ay may gusto rin ako sa administrasyon. Meron din mga mababait na senatorial sa administrasyon. Meron din naman. Pero! Nakakatakot kasi. Nakakatakot. No, binigyan nyo kami ng takot. Kung kayo takot kayo kay VP Sara na maging presidente siya, kayo binigyan nyo kami ng takot na magkaroon ng prime minister. Hindi naman mabubuo yung ganitong sinasabi ko na prime minister kung wala naman nagsasabi, kung wala naman nagkokomento, kung wala tayo nadidinig o napapanood. 'Di ba? Kasi kayo eh. Kayo nagsimula nito. Nagpahayag ang Pangulo na it's good, sabi niya, na magkakaroon na lang ng plebisito next year para tanungin ng taong bayan kung payag sila na i-amend ang konstitusyon. So, salamat sa mga senador na tumindig. Dahil dyan, na sibak sa pwesto si Senator Miguel Zubiri dahil hindi siya sumusunod sa mga powers that be. Kaya napalitan ng bagong Senate President, wala pa rin. Nagkamali sila dahil ang bagong Senate President, Escudero, anti-chatcha pa rin. Bilib din ako dito kay Senator Escudero. Ano? Mataas ang kanyang survey ratings trust and approval rating. So, kaya tahimik sila ngayon Kaya lang, I agree with Atty. Vic na after election next year, yan, tutuloy nila. Okay, so, So parang ang paramdam dito, parang vote straight, parang alam niyo na kung sino i-vote straight, mga katunan. Kasi hirap talaga maligaw Kung ganito ang nangyayari kasi, hindi mawawala sa isip namin na mag-vote straight na nga lang kami. Kung mga Duterte na lang. Diba? Siyempre, kanino ba natin ipagkakatiwala ang mga kinabukasan natin? Doon sa mga tao na alam nating handang ipaglaban ang ating karapatan. Diba? Kasi kung yan, ako ulit-ulitin ko yung Prime Minister na yan No? Ano ba? Bakit ba sinusulong? Bakit pinipilit? Kung ayaw ba, di ba? Bakit? Kung ayaw mo, pinipilit mo. Para nakakita ka ng babae, hindi ka gusto ng babae, pinipilit mo yung sarili mo, pinipwerse mo, di makakasuhan ka na rin. Di ba? Parang gano'n, bakit nyo pinipilit? Di ibig sabihin, kaya mo pinipilit, ginagawa mo ng paraan para magustuhan ng mga tao, di may agenda. Pero kung walang agenda yan, ayaw nyo pala. Sige, sa akin lang naman, question lang naman. Diba? Naalala ni Senator B, yung survey ng, I think, Pulse Asia ba yun? Na 88% of Filipinos survey, ayaw nila na ma-amend ang konstitusyon. Kasi sinasabi nito Maraming may ayaw. proponents ng charter change na ang problema daw ang 1987 Constitution. Ilang taon na yan? 1987. 37 years na yan. Tagal na, ang tagal At least, gumagana. Ang problema, yung governance, ang problema, graft and corruption. Kaya nga si Senator Villar, Cynthia Villar, anti-chatcha yan. Sabi niya, hindi naman kailangan i-amend ang konstitusyon. Businesswoman yan Para ma-attract natin ang mga foreign investors, kailangan lang bawasan ang graft and corruption. Yon! At saka,
tanggalin yung red tape. Yun. Very practical yung sinabi ni Senator Villar. Kaya, Tsaka gusto naman pala nila na ma-attract yung mga investor, yung mga foreign investor. No? Tama naman yung sinabi ni Senator Villar, ni Cynthia Villar. No? Tanggalin niyo yung mga ganyan-ganyan, yung sinabi ni General Macanas. At isa pa, no? Dapat linisin niyo ang sarili niyong bakuran. No? Linisin niyo. Ang ibig kong sabihin, linisin niyo, gaya nito, napakagulo. Napakagulo. Kayo-kayo hindi magkasundo. Kayo-kayo nagdedemandahan. Kayo-kayo gusto nagpapakulungan. Kayo-kayo nagpapataasan ng ere. Kayo-kayo nagsisiraan. Bakit hindi yun ang isa sa mga tanggalin nyo sa mga sarili nyo? Di ba? Siyempre, mababalitaan ng mga investor. Ba't ang gulo-gulo naman nila doon? Di ba? Parang nag-aagawan sila sa isang pwesto. Di ba? Ang daming gusto, ang daming nangangarap. Oh, yun ang dapat nyong linisin. Kaya ang dapat linisin dyan, yung mga alitap-tap na lumilipad-lipad sa tabi ng pinuno natin. Diba? Ganun naman eh. Kumbaga yung mga peste, i-pesticide mo. Para mamatay sila lahat. Ganun yun. Sa isang bahay nga, kapag ang bahay mo, ang daming anay, tinatanggal yung anay. Kasi ang anay talaga, lakas makasira ng bahayan. Dapat ganon. Para ma-attract yung mga foreign investor. Makita nila na, napakapayapa naman, marunong magdala yung leader. Diba? Marunong magdala, walang gulo, walang ano. Siyempre, maaakit sila. Kasi yung bahay mo, nilinis mo eh. Di ba? Hindi pa pwedeng mag-imbita ka ng mga bisita dito na napakagulo. Na napakagulo ng bahay mo. Napakarumi. Ang daming anay na nakaikot. Hindi pa pwedeng ganun. Baka pag naglakad yung mga bisita natin sa loob ng bahay natin, bagsakan ng bulok na kahoy. Kaya dapat talaga, isa yan sa paglilinis ng ating gobyerno na gawin. No? Yung graft and corruption, tanggalin yan. Pero napakalabo kasi pag ikaw nasa gobyerno, nakakasilaw na hindi gumastos ng pera. Siyempre nakikita mo, wow, it's a billion. Diba? Nakakasilaw. Kaya nga sinabi ko nga napakatinong ng tao talaga ang hindi masisilaw dyan. At alam nyo na kung sino yun mga katunay, yung mga matitinong tao. Yun ang kailangan natin, yung mga matitinong tao na hindi basta-basta nasisilaw sa salapi. Yun ang kailangan ng bayan natin. Kapag tayo nakakita ng mga ganon, siguradong uunlad tayo. wala, hindi talaga magsilbi ano. Okay, dagdag ni Attorney Vic. Sabi niya, for me, it is important that we put in good people in all available elected positions yes. that will be at stake this midterm election, because if not, I fear that if there will be not enough principled, credible personality to be put in place in Senate and House of Representatives, we are in danger of seeing a transformation or transitioning of the form of government from presidential to parliamentary, and that is for the immediate term. Yes. Kailangan natin ng principled people sa Senado, sinasabi yan. So ang tanong, tatakbo ba si Attorney Vic para senador? Ano sa tingin niyo? O kasi hindi pa nakukumpleto yung lineup ng mga Duterte, di ba? Hindi pa natin nakikita si Attorney Vic. Pero si Attorney Vic maganda rin tumakbo. Para sa akin, kayo mga katunay, pabor ba kayo na tumakbo si Attorney Vic? 'Di ba? Kasi itong mga natanggal sa administrasyon, alam naman natin sa administrasyon sila dati. 'Di ba? Nawala sila doon. Ang ibig sabihin, merong hindi nagustuhan sa mga galaw nila. Kasi alam naman natin na ito, mga kumukontra talaga. Kapag may mali talaga, is mali. Yun ang kailangan nating makikitang mga tao Na kapag mali, hindi nila kinukonsente. Mas pipiliin pa naming mawala sa pwesto namin kaysa konsintihin ka namin. Kapag may nakikita kaming hindi maganda, may mga kasama kaming alitap-tap dyan na nakakabwisit, ay hindi kami makikihalo dyan, hindi kami makikidagdag. O gaya ni BP Sara, di ba? Sa DepEd, kaya siya umalis. O, ang dami palang ganun doon. Ang daming sinasabi na nga yung mga akong. Di ba, mama, siyempre sabi ni BP Sara, madamay pa ako sa inyo, mga walang yaka. Hiningatan ko pangalan ng mga Duterte. Ang tagal-tagal naming iningatan, tapos dadamay niyo ako dyan, baka sapukin ako ng tatay ko.
Ganun eh. Diba? Ayaw madam. Ayun ang kailangan nating mga mamumuno sa bansa natin. Yung mga kailangan natin na ganyan. Yung mga tapat sa tungkulin. Diba? Yung handang ipaglaban ng karapatan ng mga Pilipino at yung may konsensya. Yun ang kailangan natin. Kasi itong sinasabi niya, kailangan ng maprinsipyo. To me, isang maprinsipyong tao si Atty. Vic. Ay, So sana tatakbo siya. ay lang. Sino pa? Ikaw, General Macanas, ano sa tingin mo? Tatakbo kaya si Atty. Vic? Diba? Mayor Magalong. Mayor isa na, Magalong. yung Talagang ini-endorse ni General Macanas talaga si Mayor Magalong. may prinsipyo na tatakbo si Congressman Marcoleta. Yan na. Ay, yan talaga para sa akin. Sana maging number 1 si Kong Marcoleta sa Senado. At sana wag na siyang umatras uli kasi di ba tatakbo siyang senador noon tapos umatras siya. Sana ngayon ay magtuloy-tuloy na kasi kailangan natin ng katulad ni Kong Marcoleta. Diba? No? Sana wag nang umatras si Kong Marcoleta. Ituloy-tuloy niya na to. Ah. Kasi kung ang mananalo pa rin Senator Lapid, Secretary Abalos, Yari ka! yung, alam niyo na, yung old recycled video. Para sa akin, mas maganda magpahinga na lang sila eh. At saka mga artista na naman sila, di ba? Tsaka ano na, nasubukan na natin sila. Pwede bang ibang mga mukha naman? Kasi nakakasawa na yung paulit-ulit. Pag nanalo na naman sila, ano yan, mga asawa ba natin yan? Na hindi mo kailangan pagsawaan kahit sawaan. Gusto naman. Si Senator Lapid, nasa Batang Quiapo naman yan. Pwede niya na ipagpatuloy yung Batang Quiapo. Siyempre, malamang ko, ititigi si Senator Lito Lapid doon sa Batang Quiapo kasi bawal nga to, tatakbo ka ng senador, nandoon ka sa isang palabas. O, di ba? O. Baka pag tinegi si Senator Lapid doon, siyempre tas natalo si Senator Lapid sa 2025, pwedeng buhayin uli ni Tanggol. Hilingin niya sa Dragon Balls. Buhayin niya si Supremo. Si Bong Revilla naman, 'di ba? Pwede siya mag-continue ng pagiging artista. 'Di ba? Kasi nasubukan na eh. Mas gusto naman natin yung iba naman. Para sa akin gusto ko iba naman. Gusto kong sumubok ng ibang mga senador. 'Di ba? Kasi pangit naman yung gagawin tayo. Nagtataka ako dito sa mga bumoboto eh. Parang wala kayong sawa eh. Parang nangyayari, sikat to eh, boto ko to. Idol ko to eh. Kita mo to, si Leon Guerrero, si Julio Valiente, hinahati yung bala. Tapos yung dati nanonood ako ng Alias Pogi. Idol na idol ko yung si Alias Pogi, si Bob. So, sabi ko nga sa inyo, isipin nyo muna bago kayo bumoto. Hindi ko naman sinasabi o sinisiraan sila. Pero para sa akin lang naman, nasa sa inyo na yan, bahala na kayong mga katunay. No, may desisyon na kayo, malalaki na kayo kung anong gagawin nyo sa buhay nyo pag boboto kayo. Pero sa akin, gusto ko naman kasi sumubok sa akin, ng iba. Gusto ko sumubok. No? Kung ako ba, may makikita ako magandang gagawin nila, magandang pagkilos na gagawin nila, wala naman silang problema sa akin. Pero kung ikaw, kukonsintihin mo lang kung ano yung nangyayari at ginagawa ng mga alitap-tap, wag na lang, thank you na lang. Ang bansag sa kanila eh. Recycled figures, members of political dynasties. Yun ang bansag ng Makabayan Black sa administration slate. Si ex-Senator Drilon naman, sabi niya, mga chapsuy yan, mga confused mixture. 4 na partido, nagsama-sama lang para lalaki yung chances na manalo. Kailang walang pinagkakaisang platform of government. Pagkatapos ng eleksyon. Alam mo kung makapagsalita si Drilon.
Lagi lang naman natutulog siya. Palay na naman. So, kagaya ng unity. Nagsama ang Marcos and Duterte para manalo. Nanalo nga sila. O, ngayon, naghiwalay kasi wala namang Tapos na. ideology, walang platform, pinag-usapan na platform of government. Yun ang Parang masama. pinag-usapan nila parang ano, no? BP Sara, sama ka sa amin para manalo kami. Pag nanalo tayo, bahala ka na sa buhay mo. Parang ganun yung nangyari kay BP Sara eh. O panalo na kami, bahala ka na sa buhay mo, hindi ka namin close. Kulang na lang, yung sabihin, o doon ka na, umuwi ka na sa Davao. Diba? Grabe yung ginawa kay BP Sara eh. Parang kulang eh, tinutulak sa pinto eh. Nung lumabas ka rito, hindi ka welcome. Diba? Sobra. Sa ating bansa pagdating sa election. Okay. Going back sa so kailangan natin ng ilang senador. 7 na senador na kukontra sa Chacha next Congress. O yan ha, hugot kayo mga katunay ng 7. Ibig sabihin yung 7 na talagang maaasahan natin, yung talagang may malasakit sa taong bayan. Siyempre sa inyo ko na binibigay ang desisyon yan. Wala tayong i-endorso dito. No? Ayoko manggagaling sa akin, gusto ko sa inyo. Pero ako sinasabi ko naman siguro kung sino yung mga napupusuan ko para yun sa akin. Iba yung sa inyo. Kung sino yung napupusuan ninyo, sundin nyo. 'Di ba? Kung mapa-administrasyon na napupusuan ninyo, sundin nyo. Kung sa mga Duterte ang napupusuan ninyo, sundin nyo. Basta ako, kung ano yung napupusuan ko, kung sino yung gusto ko, yun ang susundin ko. Dahil mas gusto kong piliin yung mga taong may silbi at alam kong makakatulong sa bansa natin at may malasakit sa taong bayan at nagbibigay ng karapatan sa lahat ng tao. Boto nyo ako mga katunay, ha? Okay, so kakandidato pa si Tatay Digong. Yan ang isa pang tanong eh. Klaro na, kakandidato si Mayor yan. Bato at Senator Go. Ayan, Senator Bato, Senator Go. Yan, para sa akin. Gusto ko yan. Para sa akin, ha, mga katunay, ha, para sa akin. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo din sila. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, gusto ko yan. Si Senator Bongo, gustong-gusto ko yan. Yang malasakit center niya, malaki yan na itulong niyan. Saksi ako dyan. No, saksi ako. Hindi ko kasama si Senator Bongo nung ina niya. Siyempre sa ospital. Di ba, na-hospital ang nanay ko, di ba? Nilapit ko sa malasakit center, di ba? Anak ko sa malasakit. Di ba? Lahat tayo, alam ko, kayo mga katunay. May mga natulungan sa inyo ng malasakit center pagdating sa ospital. Di ba? Na manalo sila. Nasa top 12 man naman sila. So, dalawa na, no? Nandyan si Senator Robin Padilla. Op! Tatay, ako dyan kay Daboy. Medyo gusto ko sila si Daboy. Ay, ba't si Daboy? Si Bad Boy. Diba? Rest in peace mo kay Sir Rudy. Diba? Gusto ko yan talaga si Bad Boy dati. Tapos medyo na-dismaya ako sa kanya. Pero bumabalik na uli yung pagkagusto ko sa kanya. Diba? Kahit na ganyan na medyo may kakain-kain lang sa Senator Robin. Kahit medyo ganun-ganun lang ng balba. Okay na sa akin si Senator Robin. Okay na sa akin kasi may mga pinaglalaban din naman si Senator Robin para sa mga Pilipino. 'Di ba? Sana tatakbo si PRRD. Siguradong manalo, 4 na. Okay, kung mananalo si Senator Remy, 5 na. So, dalawa na lang ang kailangan para merong 7 senador na kokontra sa charter change. So, sino pa? Nandyan pa si Senate President, dating Senate President Miguel Zubiri. Okay? So, 6 na. Senator Joel Villanueva, kontra Chacha rin yan. Ayan, gusto ko si Joel Villanueva. Nagugustuhan ko na din siya. Ito na. So, importante, manalo si Senator Bongo. Gusto niyo, tumakbo na lang ako, mga katunay, para sigurado. PDP laban, kunin nyo nga ako. And Senator Bato de la Rosa, tatakbo si Tatay Digong at mananalo si Senator Amy
para ma-ensure tayo na may 7 na kokontra. Yung kay Senator Amy, medyo napapag-isip tayo kasi medyo yung mga taong bayan, although tayo, may pagkakagusto din tayo kay Senator Amy na manalo siya, kaso nga lang, nagkakaroon ng yung pangalawang pag-iisip kay Senator Amy, yung mga tao, medyo nasira siya nadamay siya sa nangyayari ngayon Kaya ang mga tao medyo nawawalan ng tiwala sa kanya. Pero hindi pa naman 2025 'di ba? Kumbaga doon natin malalaman talaga, lalo na pag naglalabas ng mga surveys. Ayun, doon natin malalaman yan. Sa Chacha after yung next na Kasi kung siyempre 11 ang mananalo sa kanila, nako, delikado na. Uwi na tayo, finish na. Kumuha na tayo ng passport, lipat pa tayo sa ibang bansa. Kasi ang nakikita ko, ang pinakamahina sa administration slate, si Secretary Abalos. Ayan, Abalos, Lapid, yun yung mga alanganin. Sino pa ba? Ang malakas, Tulfo. So, Ako, tingin ko makakapasok ang Tulfo Tingin ko. No? salamat, Atty. Vic Rodriguez, sa iyong warning, sa pagmamahal sa taong Ayun. bayan. Sana tatakbo ka rin. Tumakbo ka na rin sa- Dahil isa ka sa maprinsipyong Atty. tao Vic. na uupo sa Senado. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates, at syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan mga katunay, kayo, ano masasabi nyo tungkol dito sa video inyong natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.